Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Good morning po sa inyong mga kaagapay. Welcome po sa programang Serbisyong OFW sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kamusta po kayo? Kayo po ba ay nasa bahay, nasa biyahe, o kaya nagkatrabaho? Salamat po sa pag-tune in sa aming himpilan dito sa programang Serbisyong OFW. Kung kayo naman po ay nasa ibang bansa, sa Amerika, Europa, Asia, Middle East countries, welcome na welcome po kayo para mapakinggan ang ating pong edisyon ngayong araw. Siyempre po kaagapay, aside sa Mega Manila kung saan tayo napapakinggan, mapakikinggan din po tayo sa 1143 DZMR Santiago City, Isabela, sa 1233 DYBS Bacolod, at siyempre sa 1116 DXAS Zamboanga City. Siyempre po kaagapay, we are thankful po sa technology na meron tayo kasi napapanood at napapakinggan po tayo online sa pamamagitan po yan ng online streaming sa Pinoy Connection at sa FEBC.ph. Kung kayo naman po ay may mga social media, puntahan lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio TV sa ating pong Facebook and YouTube channel. Request na lang po namin na paki-like, subscribe, and share po ang ating pong broadcast ngayong umaga. Siyempre po kaagapay, we are thankful din po dahil may DCTV po tayong kapartner kung saan napapanood na din po tayo sa telebisyon sa Signal Cable Channel 185. Siyempre po kaagapay, layunin po natin na makapagbigay tayo ng impormasyon, inspirasyon sa ating pong featured guest ngayong umaga. Isa po siyang kabataan na katulad ko o yung mga nakikinig dyan na kapwa ko kabataan. Tunay na marami tayong matututunan, marami tayong malalaman kung ano nga ba ang lagay ng isang OFW na millennial para sa kapanahunan ngayon. Huwag na po natin patagalin, i-welcome na po natin si Ms. Sarah Sibulo mula po sa Abu Dhabi. Hello Sarah, good morning sa iyo. Nasaan ka ngayon? Nasa UAE po, United Arab Emirates. Kamusta naman dyan? Ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayong araw o ngayong mga nakalipas na buwan? Mabuti naman po. Ito po sa thanks God, sa awa ng Diyos, mabuti naman po ang kalagayan ko dito kahit na pandemic. Ngayon po, bakasyon namin sa trabaho. Meron since July 1, bakasyon namin sa trabaho ngayon. Kaya nasa bahay lang ako ngayon. At syempre, no, batang-bata ka pa. Halos magkaedad nga lang halos tayo. Ano ba yung nagtulak sa'yo? Bakit ka napunta dyan? Ano ba yung nangyari? Noong year 2018, graduate ako ng college ng kursong marketing. Tapos, nagtrabaho rin ako dyan sa Pinas ng mga isang taon. Nagtrabaho ako as a marketing officer sa isang networking company sa Ortigas. Kaya lang, ang nag-push din talaga sa akin na pumunta dito. Ayun nga, nagtatrabaho ako dyan sa Pinas. Pero yung salary ko noon, feeling ko, para lang sa sarili ko. Parang nagpupunta lang siya sa panggastos ko sa pamasahe, papunta sa trabaho, sa pangsarili kong mga pangailangan. Kaya lang kasi, kailangan ko rin tumulong sa family ko kasi 10 kami sa bahay. Kaya medyo malaki rin yung mga pangangailangan namin na budget sa bahay. Tapos ayun, may may shop naman kami, may family business rin. Kaya lang, hindi na rin ganoon kalakas. Kaya, ayun, tapos isang araw pa, nagkaroon kami ng emergency sa bahay na kailangan namin dalhin sa hospital yung mama ko. Tapos yung time na yun, as in, sobrang nakakalungkot kasi wala akong maitulong sa pamilya ko. Alam mo yun, nagtatrabaho na nga ako, sumisweldo ako, nakagraduate ako ng pag-aaral. Pero, ayun pa rin, wala pa rin akong, siguro ako lang, wala pa rin akong magawa para sa pamilya ko. Kaya ayun, sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng mag-settle lang ako sa ganung sahod. Tapos, ayun, tamang-tama, yung tita ko dito sa UAE,
matagal niya na talaga akong inaalok na pumunta dito. Tapos, naisip ko noon, bakit hindi ko i-grab yung opportunity? Na kasi syempre kailangan ng tulong ng pamilya ko. Kung may opportunity na makatulong ako sa pamilya ko ngayon, bakit di ba ipagpapabukas ko pa? Kaya, ayun. Tapos, nung time na yon, syempre, nandun pa rin sa akin yung takot na pumunta sa ibang bansa. Kasi feeling ko, wala pa akong experience masyado. Tapos, basta, hesitated pa talaga ako punta ng ibang bansa nun. Tapos, ayun, ang ginawa ko noon, nagpa-pray ako kay pastora, sa pastora na ako sa church. Nagpa-pray ako noon, sabi ko sa kanya, okay lang ba na umalis ako, napunta ako dito sa UAE. Tapos, ayun, pinag-pray nila ako. Sabi naman ni pastora, oo daw, pinapayagan daw ni God na pumunta dito sa UAE. Tapos, ayun, pero ako sa sarili ko, undecided pa rin ako pumunta. Tapos, ayun, ang ginawa ko na lang nung nag-pray ako kay God, sabi ko, Lord, kung will mo talaga na umalis ako, kung will mo talaga pumunta ako sa bansang to, samahan mo ako. Huwag mo akong hayaang umalis na hindi kita kasama. Na ingatan mo ko doon, pagpalain mo ako doon sa bansang yun. Basta samahan mo ako, Lord. Kung will mo talaga, pabilisin mo yung process ng pag-alis ko. Tapos after kong mag-pray noon, may nabasa ako na verse. Sabi dun sa verse, nakalimutan ko na kung saang book, pero ang naalala ko lang dun sa verse, sabi, surely your goodness and love shall follow me all the days of my life. Ayun. Tapos ayun, sabi ko sa sarili ko, ito na yun. Pupunta na talaga sa ibang bansa. Nung time na yun, naka-isang taon na rin ako nasa company, mga May 2019. Kasi 2018 ako graduate, tapos nagtrabaho na ako as a marketing officer. Tapos May 2019, naka 1 year na rin yata ako sa company ko noon. Nag 1 month turnover na ako noon. Yung after ng prayer na yun, nag 1 month turnover na agad ako. Tapos, natapos yung May sa trabaho ko, yung last day ng May. Tapos June 19, lumipad na ako papunta dito sa UAE. Napakabilis na process. Kaya ayun, masasabi ko talaga na si God talaga yung sa akin na pumunta dito sa ibang bansa. Praise God. Sarah, nabanggit mo nga kanina sa iyong statement na talagang yung estado ng pamumuhay dahil nga parang ang nagtulak din sa'yo dahil siyempre parang nakikita mo yung pangangailangan ng pamilya mo. Parang hindi mo matiis na, parang hindi mo maibigay. Kaya isa din na nagtulak sa'yo, siyempre yung nakikita mong kakulangan ng iyong pamilya. Siyempre bilang, ano ka ba, Sarah? Panganay ka ba sa magkakapatid? Panganay ka ba? Hindi, pang-apat ako. Pero kasi walo kang magkakapatid. Pang-apat ako. Kaya ayun, marami pa akong mas nakakabatang kapatid. May 4 pang mas nakakabatang kapatid. Ayun. Tapos alam mo yung time na yun, marami rin nagsasabi sa akin na kaka-graduate ko pa lang. Kaya syempre, ganyan pa lang yung sahod mo, starting ka pa lang. Kaya lang, ayun rin yung iniisip ko, syempre, kung may opportunity, kung makakatulong ka ngayon, tumulong ka na ngayon, huwag mo na ipagpabukas pa. Nasabi mo, Sarah, na pagdating mo dyan, napaka-smooth ng process ng papers, ng documentation, and nung paghanap mo ng work. Ano ba yung naging work mo dyan? Ang work ko dito, assistant teacher. Ano ba yung ginagawa nito? Nag-a-assist ako sa mga teachers, sa pagtuturo sa mga bata. Tapos, pinay-prepare ko yung mga learning materials, yung mga visuals, or kung ano pong mga kailangan sa school. Tapos, tinuturuan ko rin yung mga bata sa mga hindi nila maintindihan na lesson. Tinuturuan ko yung mga special needs. Tapos, kapag wala yung teacher, ako rin yung nagtuturo sa kanila. Sarah, nabanggit mo kanina sa ating unang part ng ating discussion na ang tinapos mo ay marketing. Ano ba yung naging challenges sa'yo na kinaharap mo? Kasi education to teaching. Ano ba yung kinaibahan nito sa marketing? Paano mo in-adjust ang sarili mo para makapagturo din sa mga bata?
Actually, ngayong challenge din sa akin kasi syempre, from marketing, naging assistant teacher ako. Pero ano naman, okay naman, sa tulong rin ng mga katrabaho ko, sa tulong rin ng mga teachers ko. Parang sinasabi ko sa teacher ko na, na parang wala akong experience. Alam nila wala akong experience. Pero alam mo yun, tinulungan talaga nila ako, binigyan ako ni God ng mga taong tutulong sa akin para magampanan ko yung new role na pagiging assistant teacher. Pero okay naman kasi hindi naman talaga as in ako yung teacher. Hindi naman as in talaga teacher yung position ko, assistant teacher. Kaya okay naman siya. Ang pinagkaibahan kung marketing sa nasa corporate world ka, assistant teacher, nasa school ka naman. Ayun. Sa ngayon ba, Sarah, tanong ko lang na, nakakaranas ka ba na minsan naiiyak ka dahil nga sa mga challenges sa work mo ngayon? Kasi nga, iba to sa tinapos mo, iba to sa karanasan mo. Kung sa nahihirapan sa work ko, o may mga time na gano'n, siguro kahit sa ang trabaho naman, may mga challenges na dumadating. Pero siguro kung yung naiiyak man, nalulungkot, siguro yung dahil na rin sa malayo ka sa pamilya mo. Ayun. Pero alam mo yun, kitang-kita ko naman kung paano nag-work si God sa life ko dito sa UAE. Kasi pinakita naman sa akin ni God na kasama ko siya palagi. Alam mo yun, paghahanap pa lang ng trabaho, nandiyan siya sa akin na ramdam ko na katulad nung naghanap ako ng trabaho, makwento ko na rin. Yung naghanap ako ng trabaho noon, yung time na yun, siguro pagdating ko dito, after 3 days, naghanap na agad ng trabaho. Tapos habang nag-a-apply ako noon, yung mga kasabayan ko sa mga interviews, ang tagal na nila dito sa UAE, parang hirap pa rin sila makahanap ng trabaho. Na yung iba ko nakasabay, 5 months na sila dito, wala pa rin trabaho. Yung iba, nakailang beses na silang mag-renew ng sarili nilang visa. Kasi dito may mga 3 months na visa. So, ibig sabihin nakailang beses na silang mag-renew ng sarili nilang visa. Wala pa rin silang mahanap trabaho. Tapos, alam mo yun, ako within a month, nakahanap ako ng trabaho. Kaya thanks God talaga. Kaya hindi naman ako masyado na dito nalulungkot. Dahil alam ko naman kasama ko si God dito. Oo. Saan nabanggit na kasama mo yung tita mo dyan? Ibig sabihin ba nito naging madali sa yung adjustment sa pagpunta mo dyan? Ano yung mga in-adapt mong culture? Kamusta yung environment dyan sa Abu Dhabi? Kamusta ngayon? Oo nga. Yun nga, nakakatuwa kasi yung tita ko, nandito siya. Kaya hindi rin ako masyadong nahirapan. Alam mo yung kasi hindi pa ako masyadong familiar nun sa lugar dito. Kaya yung tita ko, as in talaga sinasamahan niya ako sa bawat interviews ko noon. Na hindi katulad dyan sa Pinas na mag-isa lang ako uma-attend ng mga interview ko noon, naghahanap ako ng trabaho. Pero dito, nakakatuwa lang kasi ayun yung tita ko, sinasamahan niya talaga ako sa mga interviews ko kasi hindi ko pa talaga alam yung mga lugar. Tapos ayun, yung mga iba ko pang adjustment dito, siguro yung language. Kasi iba't iba kasi yung accent ng mga tao dito. Kasi hindi lang naman puro mga Arabs yung tao dito. May mga tao rin na galing sa India, sa Pakistan, sa US, sa UK, sa Ireland, sa New Zealand. Kaya alam mo yun, iba-iba yung accent ng English nila. Kaya kailangan mo talagang makinig, kailangan mo talagang intindihin. Ayun yung isa sa mga naging challenges ko dito. Tapos, yung iba pang adjustment sa weather. Yung sobrang init, syempre, alam mo naman, Middle East, mainit talaga. Ngayon, 42 degrees kami. Ngayon. Wow. Oo. So, ayun talaga, as in talaga, pagdating ko dito, pagbaba ko pa lang ng airplane. As in, rumdam ko na yung init. Tapos naalala ko noon, sumakay ako pagbaba ko ng bus, kailangan ko pang maglakad ng mga 3 to 5 minutes bago makarating ng bahay. Tapos naka-shades ako noon. Tapos, sa sobrang init,
feeling ko yung shades ko matutunaw na sa mukha ko. Ganun kainit. As in napasok talaga yung mukha ko dun sa suot kong shades. Ganon. So, Ayun ayun yung na mga mga adjustment ko oo. talaga dito. Pero okay naman Ma- kasi alam mo yun sa bawat bahay naman dito, bawat building, may aircon naman. Kaya okay naman. Mm-mm. Pag lumalabas ka lang talaga. Kaya kami talaga pag lumalabas kami ng bahay, gabi na lang eh. Gabi na lang. Kahit ang mga tao dito, gabi sila lumahalos lumalabas ng bahay. Dahil sa sobrang init. Mm-mm. Ayan ang mga kaagapay sa mga tagapakinig natin ngayong umaga. Napakinggan yung sinabi ni Sarah na napakainit nga. So, kung kayo man po ay may balak na mga ibang bansa, lalo na dito sa mga Middle East countries, aba, pakinggan niyo yung payo ni Sarah na, ayun nga, lumabas na lang paggabi para kahit paano, no, maginhawaan. Sarah, gusto ko lang itanong sa iyo, kamusta na ba yung sa inyo dyan, COVID situation dyan sa Abu Dhabi? Kamusta yung mga protocols? Ano ba yung mga pag-iingat na ginagawa nyo bilang isang Pilipino dyan na nagtatrabaho? At syempre, kamusta yung COVID management dyan sa Abu Dhabi? Okay naman, napakaganda ng management dito ng COVID. Actually, halos parang normal na nga dito. Yun nga, pero pinapractice pa rin namin yung social distancing at saka yung pagmamask sa labas. Kasi syempre, bawal ka lumabas ng bahay nang walang mask. Kung hindi, magpa-fine ka ng 3,000 dirham dito. Na parang 40,000 peso yata dyan sa Pinas. Wow! Oo. Tapos ayun, ang naalala ko lang na nag-lockdown noon, saglit lang, nung March 2020, nagbakasyon yung school namin, nagkaroon ng spring break. Tapos April, hindi na kami nakabalik ng school kasi ayun nga, nag-lockdown na nga. Tapos, ayun, naging online yung mga trabaho. Pero naman yung August 2020, bumalik na rin yung face-to-face na pag-school. Tapos, ayun, maraming trabaho na naging online kahit na marami na rin yung bumalik ng face-to-face. Tapos, marami rin nawalan ng trabaho, kagaya rin dyan sa Pinas, dito rin, marami rin nawalan ng trabaho. Maraming kababayan natin dito nawalan ng trabaho. And thanks God, hindi ako isa sa mga nakasama doon kasi syempre siguro funded rin ng government yung company namin. Kasi school. Wow. Kaya So kahit paano thanks God pala, talaga. kahit paano pala, Sarah, dahil nga sinabi mo na government subsidized yung pinapasukan mo, kahit paano, kahit nagka-pandemic, tuloy-tuloy pa rin yung Oo, tuloy-tuloy pasweldo pa sa rin. inyo. Grabe yung support sa amin ng company namin. Kahit bakasyon namin, kahit wala kaming pasok noon, kahit nasa bahay lang kami, as in, hindi kami nawalan ng salary. Kasi yung iba, hindi man sila nawalan ng trabaho. Pero, kapag no work, no pay sila, ganon. Pero kami dire-diretso talaga. Kaya, ayun, napakagaling talaga ni God dito. Napakagaling niya sa buhay ko sa akin dito sa UAE. Sarah, sinabi mo nga, 2019 ka umalis ng Pilipinas. So, meaning to say, more than 2 years ka na dyan sa Abu Dhabi. More than 2 years na. Bilang isang overseas Filipino worker. Ang tanong ko, kamusta na ngayon yung family mo? Ano yung changes na nangyari? Ano yung development? Kamusta na yung lagay nila ngayon? Yung family ko, nakakamusta ko sila. Lagi kami nag-video call. Okay naman sila kahit papaano. Ayun na, dahil sa pandemic, nagsara yung yung shop namin. Pero alam mo yun, ang maganda doon, nakapunta ako dito sa UAE. Parang alam ni God yung, hindi sa parang, alam ni God yung mangyayari sa future eh. Na hindi niya hinayaan na, kasi yung, yung shop namin, parang ayun yung pinaka-pagkukunan namin ng budget sa araw-araw. Tapos, ayun, biglang nagsara yung shop namin na yun. Tapos, buti na lang, bago mag-pandemic, nakarating ako dito sa UAE. Kahit papaano, nakakatulong-tulong naman. Tapos yung mga ate ko, hindi naman sila nawalan ng trabaho. Kaya ayun, okay naman sila. Okay naman sila sa Pinas, thanks God. Tignan mo, no? Naging instrument ka pa para din kahit may pandemya, kahit na nagsara yung shop nyo,
naging bridge pa rin, naging tool pa rin itong work mo ngayon para kahit paano masustain yung mga pangangailangan nyo dyan sa Pilipinas ng pamilya mo. Tama ba, nasa Taytay Rizal ang iyong family? Nasa Taytay sila ngayon. Mm. Naalala ko pa nga noon pala, makwento ka rin. Naalala ko noon, bago ako naging assistant teacher dito sa UAE, may job offer sa akin na parang sa events marketing. Tapos ayun talaga yung gusto kong kunin na trabaho. Kasi syempre marketing yun. Ayun yung grinadate ko. Parang ayun yung gusto kong kunin na trabaho. Kasi related nga sa tinapos mo. Related siya sa tinapos ko. Tapos, may nangyari noon na hindi ko siya nag-grab. Hindi ko nag-grab yung opportunity na yun kasi may nangyari. Tapos hanggang sa dumating yung offer sa akin na pagiging assistant teacher. Tapos nag-visahan na ako ng company. Tapos biglang tinawagan ulit ako nung events company na yun. Tinawagan ulit nila ako na parang halos doblehin pa nila yung offer sa akin. Para lang magtrabaho ako sa kanila. Para lang doon ako sa kanila magtrabaho. Kaya lang noon, nung time na yun, may visa na kasi sa company ko dito. May working visa na ako. Kaya parang sobrang nanghinayang talaga ako nung time na yun. Sobrang yung laki ng panghinayang na yun. Kasi ayun yung gusto kong trabaho yun sa events marketing company na yun. Kaya lang, nung nagkaroon ng pandemic, isa yung company na yun sa mga nagsara. Kasi syempre events, bawal mo na yung mga events ngayon. Isa yung company na yun sa mga nagsara. Kaya buti na lang talaga, galing-galing talaga ni God. Siya talaga yung, as in, dapat lang talaga magtiwala ka sa kanya kasi mas alam niya yung future, mas alam niya yung mangyayari sa future kaysa sa nakikita nating mga tao ngayon. Kaya nakakatuwa. I totally agree sa sinabi mo, Sarah. Kahit nga dito sa Pilipinas, may mga companies, mga event companies na talagang yung iba nag-slow down, yung iba nag-retrench ng employees, yung iba totally nag-close down sila dahil nga bawal lumabas, naka-lockdown yung mga iba't ibang areas, talagang hindi rin makapag-event, ang dami ring restrictions. And tunay nga na itong nangyari sa'yo ay talagang na-orchestrate ng Panginoon kasi isipin mo yung company na yun ay nagsara, tignan mo, at ngayon, compensated ka pa ng government dyan, subsidized ka pa, at tuloy-tuloy ang sahod mo kahit may pandemic. Yes. Tama. Oo. Sarah, gusto ko lang malaman, ano ba, ikaw bilang kabataan ngayon, ano ba yung naiisip mo as overseas Filipino worker? Naiisip mo ba to as a long-term job na sa tingin mo para sa'yo na 5 years, 10 years, o 15 years? Ano yung nasa isip mo? For long term ba itong trabahong ito? O gusto mo ring umuwi ng Pilipinas for good? Ano yung nasa mindset mo ngayon? Siguro, okay sa akin. Okay naman sa akin magtrabaho ko dito ng 5 years. Sa ngayon, 5 years. Parang iniisip ko rin kasi muna gusto kong magtapos sa pag-aaral yung bunso namin. So siguro 5 or 7 years. Pero, hindi naman talaga as in long term. Parang, ayaw ko rin namang magstay dito. Siyempre, gusto ko pa rin umuwi dyan sa Pinas. Kaya ngayon pa lang, parang nagpaplano na ako ng mga business na gagawin ko dyan sa Pinas. May mga projects na kami ng mama ko. Sana, sana, pray ko rin, sana maumpisahan na namin. Sarah, umalis ka dito 2019, wala pang pandemic. Parang wala pa sa mindset natin na magaganap ng mga bagay na ito. Oo nga. Pero ngayon, Sarah, ano ba yung naging, sa tingin mo magiging hamon na kakaharapin ng isang kabataan or millennial na OFW na nagbabaka sakali rin na makipagsapalaran dyan sa ibang bansa? Kung ngayon, siguro sa pandemic, siguro mahirap kasi katulad niyan, I think ngayon sarado pa rin yung airport, parang hindi pa rin yata nagpapapasok ng mga galing sa Pinas dito sa bansa namin. Siguro, sana, patapusin muna yung pandemic na to. Ayun, pag-isipan muna talaga nilang mabuti. Tapos, magpa-vaccine kasi alam ko maraming mga bansa na hindi tumatanggap ng mga
tao na galing sa ibang bansa na hindi pa vaccine. Katulad dito sa dito sa UAE. Hindi pa sila dito nagpapapasok ng mga taong hindi pa vaccinated. Mm-mm. Pero hindi ko alam kung ganun yung rule. Pero alam ko ganun. Tapos, siguro, ayun, ipag-pray muna nila. Siguraduhin nilang ipag-pray muna nila. Huwag nilang hayaan na umalis sila, pumunta sila ng ibang bansa na hindi nila alam yung will ni God. Mm-mm. Dapat ipag-pray muna nila talaga. Alam nila yung will ni God na siguraduhin nila na kasama nila si God dito sa ibang bansa. Ayun. Sarah, fully vaccinated ka na ba? Fully vaccinated na ako. Wow. Noong February, nagpa-vaccine na ako. Ang alam ko, July 2020, tinatest na nila dito yung mga vaccine. Parang tinatest nila yung iba't ibang vaccine as in pinag-aralan talagang nila mabuti. Tapos may mga tao noon na parang sila na mismo yung magpa-vaccine para lang ma-test kung alin yung dapat i-approve sa publiko na vaccine. Tapos ayun, I think December or January, nagkaroon na-approve na isang vaccine dito sa UAE. Tapos ayun, February 2021, na-vaccine na kami. Tapos ngayon, July 2021, I think more than 70% na ng population dito ang na-vaccine. Wow, malaking percentage na rin yan, Sarah, na vaccine dyan sa UAE. Kamusta naman yung family mo dito sa Pinas? Are they willing ba to be vaccinated? Yes naman. May mga kapatid ako na vaccinated na sila. Kaya lang yung mama ko, parang hindi pa siya sure kasi parang mahina yung puso niya. Pero ang alam ko, nakalista siya dun sa, may tumawag sa kanya, na nakalista daw siya sa mga kailangan ng vaksinan. Pero hindi pa siya sure talaga magpapabaksin siya. Pero yung mga kapatid ko, yung ibang kapatid ko, vaccinated na sila. Parang tawag dito, dahil nga patuloy yung communication nyo, sabi nga even physically disconnected tayo, with the help of technology, we are socially connected. So, salamat na dahil lahat ng bagay na meron tayo. Itong platform natin ngayon kung saan tayo nagbo-broadcast, di ba? Talagang all things work together for good, for the benefit of our viewers and listeners. Siyempre, ang goal din natin para makapag-inspire din ng ating mga listeners sa istorya na kung paano ginamit nga ng Panginoong ikaw sa iyong pamilya at dyan sa iyong mga katrabaho dyan sa ibang bansa. Sarah, sa ngayon ba, may parang desire ka ba na umuwi ng Pilipinas? Namimiss mo na ba ang Pilipinas? Ano ba yung nasa puso mo ngayon? Oo naman. Miss na miss ko ng Pilipinas. Miss na miss ko na yung pamilya ko. Alam mo yun, parang nararanasan ko na nga yung mga sinasabi ng mga magulang na OFW na lumalaki yung mga anak nila na wala sila sa tabi nila. Parang alam mo yun, sobrang lungkot nila. Tapos ako naman, ang nararamdaman ko, lumalaki yung mga kapatid ko, tumatanda yung mga magulang ko na wala ako sa tabi nila. Kaya ayun, parang medyo malungkot lang. Pero okay naman, kasi syempre nga, katulad nga yan, lagi naman kami nakakapag-usap sa video call. Ayun nga. Sarah, gusto ko lang malaman, ano ba yung message mo sa ating mga viewers and listeners na may desire din ng mga ibang bansa na makipagsapalaran nga para magtrabaho dyan, para gusto nilang matulungan yung family nila, o kaya may gusto silang tuparin na pangarap. Ano yung masasabi mo sa kanila? Ano yung message mo? Lalo na sa mga kapwa mo kabataan. Ayun nga, alam ko naman lahat tayo gusto natin tumulong sa pamilya natin. Lahat tayo gusto matupad yung pangarap natin. Pero syempre, dapat talaga, higit sa lahat, ipaubaya mo kay God. Ipag-pray mo muna. Alamin mo kung will ba ni God na pumunta ka sa ibang bansa. Ayun talaga. Kasi kung aalis ka nang hindi kasama si God, parang kung pupunta ka sa ibang lugar, ibang bansa, lalo na ibang bansa, pupunta ka ng
na hindi mo kasama si God, parang mahirap yun, lalo na nakikita ko yung mga ibang kababayan natin dito na na nagkakaroon sila ng may mga pinagdadaanan sila sa buhay na dapat hindi naman na nila pinagdaanan pa kung hinayaan lang nila kumilos ang Diyos sa buhay nila. Kaya ayun, dapat talaga siguraduhin mo na sa bawat decision mo sa buhay, sa bawat action mo sa buhay, kasama mo ang Diyos. Kaya ayun, sobrang nagpapasalamat rin talaga ako kasi kahit papaano hindi ko na naranasan yung mga ganong hirap dito. Dahil na rin talaga kay God. Si God talaga yung kumilos sa buhay ko dito sa ibang bansa. Tapos ayun, once na may pinagawa si God sa'yo, either punta ka man sa ibang bansa, or kung may pinapag-grab siyang opportunity sa'yo, or kung may gusto siyang bitawan mo, sundin mo si God. Kasi mas alam ni God yung mangyayari sa future, mas alam ni God yung mas magandang mangyayari sa'yo, may mas maganda siyang plano sa'yo kaysa sa plano mo sa sarili mo. Ayun. Tapos, ayun lang. Kung may pinapag-grab si God sa'yo na opportunity or kung may pinapagawa siya sa'yo, sundin mo agad si God. Huwag mong hayaan na gumawa pa si God ng bagay na magpupush sa'yo. Ayun. Parang for example, katulad ni Jonas, yung kwento ni Jonas sa Bible, alam mo yun, yung parang inutusan siya ni God na pumunta sa lugar na to. Kaya lang ayaw ni Jonas pumunta doon. Kaya ang ginawa ni Jonas, sumakay siya ng ship. Tapos, doon sa ship na yun, yung nakita siya ni God na hindi niya sinunod, yung nakita ni God, si Jonas doon sa ship na yun, na patakas, nagpadala siya ng bagyo. Tapos yung mga tao dun sa ship, itinapon si Jonas sa dagat kasi feeling nila si Jonas yung dahilan kung bakit sila binabagyo doon. Tapos nilunok si Jonas ng malaking isda. Alam mo yun, kung ikaw yung nasa lugar ni Jonas, di ba nakakatakot? Parang kung sa mga pangkwentong bata lang, parang nakakatuwa siya, parang di mo nakakatakot. Pero kung ikaw mismo yung nasa lugar ni Jonas, nakakatakot. Ayun, kasi naranasan ko rin yung dito talaga na once na may pinagawa sa'yo si God, gawin mo. Gawin mo siya. Huwag mong hayaang gumawa pa siya ng bagay na magpupush sa'yo para lang gawin yung bagay na yun. Kasi minsan mas nakakatakot. Minsan mas nakakatakot yung mga bagay na Sige. Ayun nga, minsan mas nakakatakot yung mga bagay na magpupush sa'yo kaysa sa bagay na gustong ipagawa sa ni God. Yan. Tama ka dyan, Sarah, na napaka-importante ng obedience sa lahat ng gagawin mo. And isubmit mo rin lahat ng iba pang gagawin. Kasi nga, kung may sarili kang desire pero wala naman sa will ng Panginoon, baliwala rin. So, Sarah, bago kita bitawan ngayong umaga, ano ba yung gusto mong ipabate? Gusto bang batiin ang iyong mga kamag-anakan? Oo. Kasi birthday ngayon ng papa ko. Kaya gusto mong gusto mo batiin yung papa ko. Happy birthday pa. Miss na miss ko na kayo dyan. Miss na miss ko na kayo nila mama. Kayo ng mga kapatid ko. Gusto ko yung kumistahin yung lola ko. Si Lola Aso. Tsaka yung lola at lolo ko sa Bicol. Yung mga kaibigan ko. Yung mga pamangkin ko. Yung mga pinsan ko. Tsaka yung Temple Builders Church. Yung mga kapatid ko sa pananampalataya doon. Ayun. At saka yung mga tito-tita ko. Ayan. Maraming salamat, Sarah, sa iyong panahon, and hopefully, ano man yung pangarap ko pa sa iyong pamilya, talagang commit lang, mag-obey lang tayo sa Panginoon, and talagang nasa plano naman niya lahat ito. Muli, maraming salamat sa iyo, Sarah Sibulo, na mula sa UAE. Salamat din po. Ayan nga po mga kaagapay, napakinggan po natin ang istorya ng ating kaagapay na isang kabataan din na katulad ko, na naging inspirasyon sa kanyang pamilya ang kwento. Tunay na ano man po yung laman ng ating puso, laman ng ating isipan, yung mga pangarap po natin sa ating family, i-commit mo lang yan sa Panginoon, and ayon sa kanyang kalooban, ibibigay niya yan. Maraming salamat sa iyo, Sarah Sibulo, sa kwento mo
na nakapagbigay impormasyon at inspirasyon sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Kung may mga pangarap sa kaagapay na ngayon ay patuloy mong hinahanap-hanap, hayaan mo na ialay mo yan, isurrender mo yan sa Panginoon, and kung ano yung dumaan sa iyo, hayaan mo yung Diyos yung kumilos sa buhay mo at tunay na pagpapala, katagumpayan ang ibibigay niya sa'yo. Pero kagapay, bago tayo magwakas, nais kong ipanalangin ng ating mga kababayang overseas Filipino worker at maging ang kanilang mga pamilya. Panginoon po namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa panibagong araw na para mabuhay kami, para maging pagpapala din sa aming mga tagapakinig, sa aming mga tagapanood at sa kanilang mga pamilya. Tunay, Panginoon, na yung naging guest namin ngayong umaga ay kapupulutan talaga ng aras kung paano kumilos ka sa buhay niya, maging sa kanyang pamilya. Lord, may mga pangarap po kami na gusto sa buhay, pero alam po namin na hindi namin ito magagawa personally. But we know, Lord God, that we can do all these things through you because you can do mightily things. Hayaan mo, Panginoon, na sa bawat landas na aming tatahakin, i-commit po namin sa iyo. Kayo po yung magbigay sa amin ng direction, ng guidance, ng wisdom sa lahat ng aming gagawin. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang overseas Filipino workers sa amang panig po ng mundo at bigyan niyo sila ng kalakasan, not only physically, but also mentally, Panginoon. Because we know, maraming nai-stress ngayon, may mga anxiety. We declare that you continue to protect them, give them the knowledge, the wisdom, the courage, the bravery that they need para maipagpatuloy yung buhay na inilaan mo para sa kanila. Alam ko, Panginoon, na napakaganda ng plan mo para sa amin. And maraming salamat dahil sinagamit mo kami, Panginoon, bilang channel ng iyong blessings para sa aming pamilya, sa aming community. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, and hayaan niyo, Panginoon, na protektahan kami, ilayo niyo kami sa lahat ng kasamaan, ng sakit na meron ang mundong naidudulot na ito. Hayaan niyo, Panginoon, na maideklara sa aming buhay na kayo po ang aming dakilang Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po. Salamat po sa buhay na isinagkakaloob niyo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo kami inaalagaan sa iyong presensya. We love you, Lord. Maraming salamat sa kabutihan mo, sa dakilang katapatan na meron ka sa bawat segundo, minuto, oras ng aming buhay. We thank you, Lord, and we declare blessings and victory sa bawat pamilyang Pilipino na nagsusumika para sa kanilang mga pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kaagapay sa pakikinig at panonood sa ating programang Serbisyong OFW dito lamang sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Salamat po dahil hindi nyo kang iniwan sa nakalipas na higit na kalahating oras ng ating programa. Nawa po kaagapay sa susunod po ng mga araw at linggo, patuloy po kayong mag-tune in sa ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre kaagapay, kung may mga desire ka na maging katuwang din ng ministry ng FEBC, bisitahin lamang po ang aming website www.febc.ph para pa po sa ibang mga detalye. Muli po, ako po ang inyong pong lingkod, Kel Garcia, dito lamang po sa inyong programang Serbisyong OFW sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako si Levino Manaksa Jr. Nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW.